I am expecting that we could watch a message coming from the main, a preparation for our upcoming Fourth Watchers Month. So today is the 30th. Amen. Tama po? Amen. Bukas ay 31st. Hanggang 31 po bang July? Amen. Amen. Yun. So, kumbaga bukas ay disperas ng ating Fourth Watchers Month. And Fourth Watchers Month is one of the celebrations we could never ever forget, because this reminds us of how we are connected, how we have been extended as the early believers in the modern time. So we're like the early believers but in the modern time. Amen. So that is our topic for today. We are the modern day early believers. The last time, yan ang ating napag-aralan. Amen. Mayroon tayong pagkakapareho. We are the replica. We are the remnant, amen, of the early believers. The reason why we are in this kind of service, the reason why we are in the we are fervent when it comes to our services, it is because nagkataon lang na ganito ang ating espiritu. Hindi po. It is the same spirit that lies within us 2,000 years ago and up until the coming of the Lord. Amen. Kumbaga, siguro, you have an equal. Halimbawa, sa atin dito ng mga magkakapatid, si Sister Resi, mayroon siguro kahambing si Sister Resi 2,000 years ago. Pagdating sa kanyang pananampalataya ba? Amen? Si Sister Amor, no? May kaugali or may katangian si Sister Amor na kawig din ng mga nangaunang mananampalataya. 2,000 years ago, meron sa atin dito parang si Lydia, Sister Lydia. Kilala niyo si Lydia? Amen. Yung nagbebenta ng kulay ubi na fabric. Amen. Amen. Meron dito siguro gaya ng katangian ng jail guard. Kaya kanina sa ating meeting with the regional director of the Remutaka Prison, by the way, thank you for the prayers. To God be all the glory. Kanina, it was a very smooth meet-up with him. Although it was an initial meeting, there will be more to come dahil as per our meeting, na alaman ko na hindi ganun kadali Tunay. ang makabahagi sa prison ministry. Talagang inuusisa nila. They are screening every individual volunteer. That is why he asked me to at least form a group of 4 to 5 people. Sabi niya sa akin, I can see that you have a beautiful heart. Pero pagdating sa Remutaka, sabi niya, may mga iba't ibang uri ng tao dun eh. Sabi niya, minsan, minsan okay sila, minsan nasa ibang mood sila, kaya kailangan nyo talagang maging ready. Kaya ang mga magiging volunteers po will undergo training. Para malaman if the volunteers are fitted for this. And then, habang sinasabi niya yon, hindi niya alam, sa isip ko tumatakbo, parang, ikaw pala ang jail guard during the Roman Empire. Kasi he is also a Pentecostal and I can hear and I can see his heart as well when it comes to evangelism. Kaya there are limitations sa aming mga napagmitingan, such as yung hindi pwedeng mag-altar call, hindi pwedeng basta-basta mag-conduct ng baptism. We have to relay their interest, especially doon sa sabihin natin sa Kanya, doon sa mga may
mayroong mga Cell. authorities there at the prison. Because what they will do, they do the discipleship inside. We evangelize, and then if they express interest when it comes to getting washed or getting committed to Christ, doon na ipapasok yung offer. But unlike here, the altar call is very open for all, right? Kahit sinong pumasok dyan, gusto natin iabot sa kanila, hindi lang ang gospel. But also, we would like to see the fruit sa kanilang mga pakikinig. But of course, there is a different policy for a different setting, kasi there are considerations to take since itong mga tao dito sa prison na ito ay hindi kagaya ba natin. By the grace of God, we are sane. I'm not saying that they are insane. I'm saying that we are more liberated. We have more freedom, when it comes to making decisions sa ating buhay. But to them, just like what I said, there are many to consider. Amen. Such as yung mental health nila, say if they are in prison for 5 years, mas maganda daw doon na mag-offer. But at the back of my mind, isn't it freedom is for all? Diba, mga kapatid? Kung talagang, and just like what Apostle said, salvation is instantaneous. Diba? Kung gustong mahugasan ng tao na yon, kaya, yun po. Pero I can see na they are also looking after our safety. So, once we go there, but they are actually interested sa atin na iglesia kasi just like what George said, he sees a lot of passion in the church when it comes to sharing the gospel. I said to him, yes, by the grace of God, we are investing more and genuinely when it comes to sharing the gospel. Kaya, ayun po. So, I will choose 4 to 5 people. It will be a mix of sisters and brothers. Kailangan may mga malalaking mga bulas. Amen. At saka yung marunong, sabihin na natin, those who can adapt. Who are flexible when it comes to different moods. Okay? Kasi hindi pwede doon yung pagpasok mo pa lang, ayoko na. Hindi pwede yun, mga kapatid. Pero you know what? While we are having a meeting, I am so blessed. Kasi hearing from how he is describing the Rimutaka prison, I am blessed to know that we are free. Napakalaya natin. Hindi lang sa spirito, we are freed by Jesus already, but physically, we're not limited. Kaya kung sila nga ay nasa kulungan, may pagnanasa silang makadalo ng mga gawain gaya nito, pero sila'y napipigilan because they're behind the bars, what more us? Amen. Malaya tayo. Malaya tayo. Kaya ang tanong ko nga kay George, is it possible na they can attend sa worship hall? Sabi niya, that's gonna be a lot of paperwork, but no, they're not allowed to physically visit the worship hall. So the worship happens there in the facility. Yon. So again, we are blessed, mga kapatid, especially when we don't, wala naman talaga tayong dahilan bakit tayo hindi dumadalo. Totoo. Kung wala naman talaga tayong dahilan, bakit tayo dumadalo? Amen. Sila gustong-gusto nilang dumalo. But they cannot cross behind the bars because again, they are imprisoned. But by the grace of God, we are freed. Praise the Lord. Malaya na tayo. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, ang ating pagbubulayan, we are the modern day early believers, found in the book of Acts chapter 2 from verses 42 to 47. We will just expose, amen, we will just expose the profile of the early believers. And again, just like what I've said,
who you are today could be someone else's personality 2,000 years ago. So siguro dito, meron din parang Sister Beth 2,000 years ago. Marta. Noong panahon na yon. Marta. Brother John, Sister Riza, Brother isa-isahin po ba kayo? Brother Denny, Tagalay kay Marta. Brother Vince, Sister Kat, Sister Kai, Brother Rene, Sister Louie. Mayroon ba akong pinabangkit? Brother Marlon. Oh, no? Mga kapatid. No? Because the Spirit continues on. The same Spirit lies within us. Yang parehong Espiritu, no? Yang banal na Espiritu ay nananalaytay sa atin. Kaya dahil tayo ay na-espirituhan na ng Diyos, Praise the Lord. mayroon tayong pagkakamukha. Mayroon tayong similarities with the early believers. To God be all the glory. Now, what is the profile of the modern day early believers? Ayan. What is the profile of the modern day early believers? In Acts 2:42, the Word of God says, and they continued steadfastly. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Purihin ang ating Panginoon. That's why the early believers were victorious when it comes to their faith. It is because of this characteristic. Sila ay mapagpatuloy. Praise the Lord. Sino sa atin ang mapagpatuloy sa lahat ng bagay? Kahit mayroon kang mga, sabihin na natin, mga hinaharap na mga problema, pipiliin at pipiliin mo na ikaw ay maging mapagpatuloy. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Bagamat may mga tao na kapag mayroong mabigat na dinadala, kinikitin nila ang kanilang buhay. Tama po. Pero tayo na mga mananampalataya ni Kristo, pinili o pinipili natin lagi na tayo ay maging mapagpatuloy. Kaya nga kakaunti lang tayo. Di ba mga kapatid? Because there are also congregations which matter to them the number of their attendance. Their number of attendance greatly matter to them than being quality members. Amen. They're more on quantity. But to us, by the grace of God, we are quality Praise the Lord. over quantity. Amen? Because we choose to be steadfast. We are continuing. Just like this Church of Christ in the end time. Amen? We are a continuous church. Amen? Nagpapatuloy tayo sa mga kaloob, sa mga opisina, sa pananampalataya, sa kultura ng iglesia. Kaya nga, sabi dito, they devoted themselves. Sabi sa King James Version, ginamit ang salitang steadfast. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. To God be all the glory. Their faith, ang kanilang pananampalataya ay hindi lang dahil it is conducive. Ang pananampalataya nila ay hindi lang dahil mayroon silang lakas, it's convenient, you know, it's up to their mood, no? That's not what continuing steadfastly is all about. Regardless of the condition of your heart, anuman ang kalagayan ng ating puso, gaya ng mga nangaunang mga mananampalataya. Can you just imagine, makita mo ang iyong kapatid, ipapalapa sa iyo. Sino kaya ang magsasabi, I'm next? I'm next. No? Sino kaya ang magsasabi na, yeah, you can, ako na lang ang sunugin niyo? Kasi yan naman ang ginawa nila sa mga unang mananampalataya noon eh, di ba? Para magkaroon ng ilaw sa plaza, tinutuhog nila,
sa plaza, sinisilaban nila. Para ang mga pagano, may mga ilaw sa daan. Sino kaya ang magsasabi, here in our modern time, who will present themselves? May I? Pwede ba ako magpresenta? Ako na lang ang sunugin ninyo? Ako na lang ang balatan ninyo ng buhay? Ako na lang ang katayin ninyo? Huwag na ang aking kapatid? Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil, while time passes, generation to generation, nag-iiba din ang gobyerno. No? Paano kung ganun din ang pinapairal sa panahon ngayon? Palagay ko, wala sigurong masyadong Kristiyano. Amen? Dito nga, wala ka namang sakit, ayaw mong maglingkod. Di ba? Dito nga, maalwan na ang iyong kalagayan. Pipiliin pa ng tao na huwag maglingkod. Paano ba? Paano ba kaya kung mayroong mga pasakit? Mga kapatid. Pero since we are living in a modern time, iba din ang atake ng kaaway. Hindi nga tayo kakatayin, hindi nga tayo susunugin o babalatan. It is technology that the enemy attacks. Yan ang ginagamit ngayon ng dyablo. Narinig ko yung Paxilica. Tama po ba? Di ba? Ang dinig ko, ang New Clark City ay gagawing central for AI. At ang mga iba pa, pati ang nuclear. Is it? Bataan. Are they gonna use that as a site for nuclear site? Kasi, nakinig ba kayo ng SONA? Hindi nyo? Pag may panahon kayo, pakinggan ninyo. Mga kapatid, marami ngayon ang strategies ng kaaway. If you will think about it, parang it's just a secular point of view. But hindi lang natin napapansin na ang dyablo, kahit ang sekular ay ginagamit niya to attack Christianity. Jesus name. That is true. Amen, mga kapatid? Kaya kahit anuman ang mangyari, tayo, the modern day early believers, continue the faith. Nagpapatuloy tayo sa pananampalataya. Bakit kaya? Ang tanong ko, bakit kayo matibay sa pananampalataya? Bakit kayo matibay sa pananampalataya? Ano ang nagpatibay sa atin sa pananampalataya? Kasi kung salitaan naman ng Diyos, maririnig mo din naman yan sa ibang kalipunan. Di po ba? Depende pa kung totoong mangangaral o hindi. Pero ang tanong ko, paano? Saan? Paano tayo tumibay sa pananampalataya? Bakit? Paano? Sabi sa talata, sa mga makaapostol na doktrina. Sa mga makaapostol na aral. Kasi bago pa tayo naging mga tunay na mananampalataya, ibang aral ang ating naririnig. Di ba mga kapatid? May mga aral din naman sa mga ibang kalipunan. Pero ang makaapostol na mga doktrina at mga aral, ang siyang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga mananampalataya noon at ngayon ay nagsisipanatiling matibay. Yan ang sabi ng salita. At pakibasa nga po sa Tagalog. At sila'y nagsipanatiling matibay. Yan, in Tagalog. Naging masigasig sila, sabi sa ADB. At sila'y nagsipanatiling matibay. Saan? Sa turo ng mga apostol. Kaya hindi lang puro salita ng Diyos. Bagamat ang makaapostol na turo ay salita ng Diyos yan.
Amen. Mayroon kasing mga kalipunan na walang doktrina ang kanilang itinuturo. Walang doktrina. Walang aral. Amen? Ang tinuturo nila ay mga aral ng tao. Pero kapag makaapostol ang turo, makaapostol ang aral, kahit paano mo pa bali-balik ta rin yan. Amen? Kahit gaano mo pa bali-balik na rin yan, alam mo kung ano ang yung tinatayuan. O, halimbawa, yung doktrina ng pagka-apostol. Di ba, mga kapatid? Paano mo mapapasubalian na wala ng apostol sa ating panahon? Paano ang iglesia magmamature? Paano ang iglesia uunlad, lalaki? No? Sa sukat na gaya ng kay Kristo. Sabi nga sa The Message ng Ephesians 4:11. Meron ba tayong The Message dyan? Shall we read that in Ephesians 4:11? Yan. The Message. These ministries will continue. These ministries will continue. Do we have? Yan. Amplified version, CEV, NLT. There are many versions. Ayan. Shall we read? Yan. Sabi sa 11, the fivefold gifts. Amen? What are the fivefold gifts? Administration. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Amen. In verse 12. And he did this to fully equip and perfect the saints, God's people, for works of service, to build up the body of Christ, the church. 13. Until we all reach oneness. Kapag sinabi mong until, ito ay nagpapatuloy hanggang maabot ang pagkakaisa sa pananampalataya. Amen? Hanggang maabot natin ang sukat, hanggang ang bawat mananampalataya maging mature. Amen? Hanggang sa maging katulad na natin si Kristo. Amen? Magpapatuloy ang mga ganitong espiritual na kaloob. Kung wala kang marinig na ganyang turo, kahit saan makikinig ka, basta pastor. Di ba mga kapatid? Di ba ganyan tayo noon? Kahit ano, basta feeling natin, salita ng Diyos, pinapakinggan natin. Ang tanong ko, may natutunan ba tayo noon? Sa kakapakinig natin sa mga iba't ibang mga kalipunan? Wala! Kasi nga hindi matibay. Amen. Pero sa biyaya ng Panginoon, we receive the apostolic message. Acts 2:41. That is the reason why as well we are added in the church. Because we receive the apostolic message. You see here? So then, those who accepted his message were baptized. And on that day, about 3,000 souls were added to the body of believers. Nang si Apostol Pedro ay nangaral. 3,000. Apostol ang nangaral. 3,000. 3,000 ang nadagdag sa iglesia. Amen. Praise the Lord. Amen? Kaya, because we receive the apostolic message, kapag maka-apostol ang mensahe, titibay ka talaga. Amen. Maliban na lang kung hindi mo pinaniwalaan. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya, ang tunay na mananampalataya, we the modern day believers, we receive the apostolic message. And we do not just receive the apostolic message. Iniingatan natin yun sa puso natin. Parang kayamanan. Tama po? Ang mga doktrina ba na maka-apostol, do we treasure them? Amen. Tinuturing ba natin sila na gaya ng kayamanan na Amen. hindi mananakaw sa atin? Amen? We do not just receive, but we guard them. Purihin ang ating Panginoon. In 2 Timothy chapter 1, verses 13 to 14, we must hold fast to them.
Keep and follow the pattern of sound teaching, doctrine, open and close parenthesis, which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus, in verse 14. Guard. Amen? First, hold fast to what we receive. Right? Yung mga doktrina, sabi niya. Sabi niya, Apostol Pablo, payo niya yan kay Timoteo. Panghawakan mo yung mga doktrinang natutunan mo. Sabi dito sa 14, guard with greatest care and keep unchanged. You know what Timothy did during his time? Nang siya ay youth pa, he was just a youth during that time. Ang ginawa niya, yung mga notes Kilain niya. ni Apostol Pablo, yung mga libro niya, yung mga books niya, iningatan niya talaga yon. Literal. He kept all these materials. He kept all these books, these treasures for learning. Talagang he collected all this para mayroon siyang mga babalikan. O, tayo ba yung mga notes natin, nababalikan ba natin? Amen. Ilang notebook na ang inyong naubos? Oh. Ilang notebook na kaya ang mga nasulat nyo? Sayang naman yan kung hindi nyo mabalikan. Amen? Mga kapatid? Oh. Guard with greatest care and keep unchanged the treasure, that precious truth which has been entrusted to you. That is the good news about salvation. Through personal faith in Christ Jesus, through the help of the Holy Spirit who dwells in us. So when we receive them, we do not just receive them, we guard them. And while we guard them, iniingatan natin sa ating puso, ano bang ginagawa natin? Isinasa buhay. Isinasa puso, isinasa buhay. We live out. Yan ang ibig sabihin ng living out. We live out. Isinasa buhay natin ang mga ito. Purihin ang ating Panginoon. Napansin niyo po ba? Kapag ginagawa natin ng ginagawa yung mga makaapostol na doktrina, turo natin, na pag-aaralan, namamaster nyo to. Namamaster natin ito. Tama po? Noon, di tayo marunong manalangin. Di po ba? Noon, di tayo marunong magpatuto. Noon, di tayo marunong magikapo. Noon, wala tayong alam pagdating sa paglilingkod. But because you do not just receive, you do not just guard them in your hearts, but you live out. You live according to what you believe. Isinasa buhay natin ang ating mga natututunan. James 1:22. Hindi lang tayo mga tagapakinig. Amen? Kapag tagapakinig ka, passive ka. Pero kapag isinasagawa mo ang iyong naririnig, active ka. Amen? May pagkakaiba ang active sa passive. Kapag passive, yes, dumadaloy sa'yo. The learning comes to you, but with no result. When you are active, you do what you hear. Amen?